Pasado alas 9 ng umaga nang dumating ang convoy ni dating COMELEC Chairman at ni Sheriff Abbas sa COMELEC Maguindanao del Norte Provincial Office sa loob ng Bangsamoro Regional Compound sa Cotabato City. Mahigpit ang seguridad na ipinatupad ng mga kasapi ng Cotabato City Police at Philippine Marines. Pagdating sa COMELEC office, mainit siyang sinalubong ni Attorney Muhammad Mutya at nakakwentuhan muna sandali ang dating hepe ng COMELEC bago ito formal na isumiti ang kanyang Certificate of Candidacy para sa District Representative ng unang distrito ng Cotabato City. Yun ang sinabi ko kay Pes kanina. Sabi ko medyo mixed feeling kasi dati ako yung nagre-receive ng COC. Lalo na sa Manila, medyo bibo yung COC filing natin sa Maynila. So ngayon naman, ako naman yung magpa-file. So medyo mixed yung feeling. At the same time, itong office na ito, ako yung nagpalipat dito kasi nasunog yung... nasunog yung office natin sa SCSU. Tapos yung naman natin dun sa may OWA banda, medyo masikip. So para for security reason, nilipat ko yan dito sa compound for security reason. Inunahan naman agad ni Abbas ang tanong ng media kung bakit maghahain pa ito ng COC, gayong nakaamba naman ang posibilidad na ma-postpone ang parliamentary election sa susunod na taon matapos maghain ng batas sa Senado at Kongreso sa pagpapaliban nito. Nag-decide akong tumakbo bilang MP sa 1st District. Yan ay kung matuloy. Attorney, yun nga, pabiro mo. Papile tayo pero matutuloy ba, sabi mo? 50-50 yan, Ferdy, no? Kasi 50% matuloy, 50% hindi. Ang masabi ko lang na 50% kasi it's no less than the Senate President yung nag-file ng bill. So medyo extraordinary yon. So doon natin makikita na medyo seryoso yung Senate sa pag-file ng extension ng parliamentary election natin. 50% naman kasi meron din namang nag-o-oppose and then medyo gahol din sa oras. So titingnan natin yung takbo ng hearing sa Senate as well as hearing sa House of Representatives. So meron namang choice yung mga kababayan natin kasi kung titingnan ninyo sa mundo ng politika, medyo dominated lang ng mga traditional politicians. So at least meron lang choice yung mga tao na ibang muka at ibang pangalan naman. Si Abbas ay tumatakbo sa ilalim ng partido ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP, ang partido ng Moro Islamic Liberation Front na siyang majority ng mga opisyal na nagpapatakbo sa transition government ng kasalukuyang Bangsamoro government. Paalis na ngayon si Attorney Sheriff Abbas matapos makapaghain na nga siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang representative or district representative para sa unang distrito ng Cotabato City. Sabi niya ay siya lang ang may konang hawak ng UBJP. Unlike sa ibang areas kung saan nagkakaroon ng free zone at ang pinupush niya nga na agenda ay magkaroon ng maraming oportunidad sa trabaho, edukasyon at maayos na mga kalsada. Pero ang mas gusto niyang ipahayag dito ay magkaroon ng mga bagong mukha sa politika kung saan dahil nakasanayan na daw na kapag may mga eleksyon ay mga traditional politicians ang laging nakikitang sumasabak sa eleksyon. Si Attorney Sheriff Abbas ang unang Mindanaon at unang Muslim na naging chairman ng COMELEC na nagsilbi mula 2018 hanggang 2022. Mula sa Cotabato City, Ferdinand Cabrera, Rappler.